Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po'y nasa ligtas at maayos na kalagayan kayo ngayon. Ngayong araw na ito ay patuloy na sasamba at magpupuri tayo sa ating Panginoon. Kung may dala kayong Biblia, makibukas po kayo sa Awit 136 verse 1-3. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Saglit po tayo manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat Lord sa araw na binigay po sa amin Panginoon. Salamat Lord dahil meron po kaming malayang oras Lord upang patuloy na makapakinambahan sa inyo. Patuloy Panginoon na sumamba at patuloy magpuri sa inyo Lord ngayong araw na ito. Lord God, patuloy na ikaw yung mag-bless Lord sa mga oras na ito. Dalayan ko po na yung aming pong attention, Lord, yung aming pong puso ay patuloy na nakatuon sa inyo sa pakikinig, Lord, yung mga salita. And dalayan ko po, Father God, na patuloy, O Diyos, na ikaw yung maalala namin, Lord, sa araw na ito. Sapagkat, Panginoon, ay patuloy na inaalay namin ito para sa inyo. And dalayan ko po, Panginoon, na sa mga oras, Lord, na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon, ay patuloy na ikaw yung siyang mangusap, Lord God, sa pamagitan niyo mga salita, Panginoon. Patuloy, Lord, na tinataas namin sa inyo lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen! Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli ay pinagsama-sama ng ating Panginoon. Ngayong araw na to upang siya ay papurihan, pasalamatan at awitan. Ngayon po ay sama-sama nating bigyan ng papuri at awitin ng Panginoon. Sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Minsan pa kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay natiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Anuman ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya
kami minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay po. Sabay-sabay nagagala sa indang ng papuring ito. Sabay-sabay nagagala sa sayaw at papuri sa'yo. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos. Di karapat dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamanghamanghang pag-ibig lampas langit, kami minahal mo lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Amen. Amen, amen. At patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon sa awitin na ito. Medyo bago po itong awitin na ito, pero pagdating sa Panginoon, para sa Panginoon, walang bago, basta ang kanyang awitin ay para sa kanya lamang. The presence of the Lord right now. Bigyan natin sa Panginoon dahil sa piling niya, tayo ay safe, tayo ay ligtas. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan. Sa iyo lamang
Panginoon, ang puso ko sa'yo magkailanman, mananatili sa iyong dilim. Sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim. At sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim. Sa dakong At papuri po nating papurihan ng ating Panginoon at siya ay ating palakpakan po. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatagi. Pag-asa'y ikaw, tatlong puso ko'y tataan. Ang mula ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko. Ilang naman sa iyong biyaya, sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. At mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatagi. Pag-asa'y ikaw,
Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos na sa ating panahon ngayon ay talagang marami pang mga hadlang upang tayo ay magkasama-sama sa ating pananambahan. Ngayon ay nasa MGCQ na tayo at nalalapit na tayo sa kalagayang new normal. Maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon na namumroblema sila dahil hindi sila totoong makapunta sa church para doon ay sumamba. Ang iba naman ay nagiging dahilan yung pagkakaroon lang ng recording ng mga worship. Kaya minsan, isinasantabi muna nila ang pagsamba sa Panginoon. Malaking katanungan sa ating mga isipan, bakit ba maraming mga Kristiyano na sa ating panahon ay hindi lumalakad na kasama ng Diyos?
Ano ba ang naging batayan ko sa tanong ito? Bakit ko ba nasabi ang katanungan ito? Sabi ko nga, bakit maraming mga Kristiyano na hindi na lumalakad na kasama ng Diyos? Dahil halos hayag sa buhay ng mga Kristiyano kung paanong malayo sila sa Diyos. Ang kanilang pagsamba sa Diyos ay hindi na nagiging totoo. Sabi ko nga kanina, minsan, dahil sa ang worship ay recorded, so nasa isip nila na mamaya na lang ako mag-worship kapag meron na akong free time. O kaya naman, sa pagharap nila sa pananambahan, nasa isipan nila na okay na itong suit ko. Hindi naman ako nakikita ng nakakarami. Pero pagharap natin sa Diyos, ay nakikita niya kung ano yung puso natin. May ilan naman na ang gawain ng Diyos para sa kanila ay boring na. Dahil ang hinahanap nila na gawain ay yung makakapagbigay ng enjoyment sa kanilang mga sarili. At mas nakakalungkot ay yung pagkakaroon ng uri ng buhay mayroon ang isang Kristiyano sa isang buong araw ng kanyang buhay. Ang tanong pa nga ilang oras ang ginugugol niya para sa Panginoon? Na kadalasan na halos wala tayong oras na ginugugol para sa Panginoon. Mas inilalagi natin ang ating mga sarili sa mga naisin nating gawin sa buhay o sa pang-araw-araw na buhay. Ngayong buwan ng July ay pag-uusapan natin ang temang Living in a New Normal as Children of God. Ang paksa natin ngayon is Walking with God. So alam natin na sa Biblia ay merong dalawang unique person. Ito ay sa katauhan ni Elijah and Enoch. Bakit unique? Dahil sa buong buhay nila, hindi nila naranasan na mamatay. Lalo na sa buhay ni Enoch. Bakit hindi niya naranasan na mamatay? Kasi kinuha siya ng Diyos. Why? It is because of a close relationship with God. Yung kanyang kaugnayan sa Panginoon. And Enoch walked with God. Kung kayo ay merong dalang Biblia, kayo ay makibukas sa akin sa Genesis chapter 5, 18 to 24. Ang sabi doon sa magandang balita, Biblia, si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962 taon. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon at sa buong panahon, iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa amin upang kami ay magbulay ng iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang siyang manguna sa amin. Bigyan mo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo upang patuloy po naming makita at mahayag sa aming mga buhay ang mga salita mo po na mapagbubulay-bulayan po. Naway ang banal na Espiritu ang siyang lumukob po sa amin upang sa gayon, O Diyos, kami ay mamumuhay ayon sa iyong mga salita. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ito, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Sabi nga, si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos. Pero bakit kailangang lumakad na kasama ng Diyos si Enoch? Kung titingnan natin yung background ni Enoch, siya ay ikapitong lahi. Lahi ba? O yung ikapito mula kay Adam. Kay Seth hanggang kay Enoch. Ikapito siya. And then makikita natin na sa buong buhay ni Enoch ay nakita sa kanya yung kasama niya ang Diyos. Si Enoch habang siya'y nabubuhay ay meron ding mga problema. Hindi normal ang buhay niya. Bakit? Dahil doon sa panahon nila, dito lumalaganap ang kasamaan ng mga tao. Na kung saan ang mga tao ay wala ng panahon para sa Diyos. Kundi ang kanilang inaatupag ay yung kanilang sariling kagustuhan at yung mga bagay na nasa mundo nito. So pagbulayan natin ang buhay ni Enoch na kasama ang Diyos. Una, Enoch walked with God because he had a true desire to be with God. Marami ang nagsasabi na kung bakit si Enoch ay kinakailangang lumakad na kasama ng Diyos, it is because he had a true desire to be with God. Nais niya na siya ay lumakad na kasama ng Diyos. Doon sa verse 24 ng Genesis chapter 5, ito ang sinasabi. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. At sa buong panahon yon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos na wala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Kung pag-uusapan po natin ang buhay ni Enoch, bago niya ipanganak si Methuselah, ay 65 years old siya. So marami ang nagsasabi na yung buhay ni Enoch doon sa 65 years na yon, may ilang mga komentarista na nagsasabi na hindi yon naging buhay na malapit sa Diyos. Ito ay naranasan niya nung after na si Methuselah ay ipinanganak. At doon sa 300 years, 300 taon, ay hindi na siya humiwalay sa Diyos. Sabi nga doon sa verse 23 and 24, umabot siya ng 365 taon. At sa buong panahon yon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Kung sa panahon natin ngayon, mangyayari ito, baka siguro nagsawa na tayo. Kasi kung titingnan natin yung buhay ng mga Kristiyano ngayon, wala pa naman sila sa mga edad na nasa 40 or 50 na naglilingkod sa Panginoon o mayroong relasyon sa Diyos, pero nagsasawa na sila. Nagsasawa na sila na mamuhay nakasama ang Diyos. Ang nakakalungkot ngang isipin na marami sa mga Kristiyano ngayon ay huminto na at namuhay na sa kanyang sarili at namuhay na para sa mundong ito. Ang isa sa mga tanong, bakit tumagal si Enoch na lumakad nakasama ang Diyos? Bakit natagalan niya na siya ay lumakad na kasama ng Diyos? It is because walking with God implies a spiritual mindset. Sa paglakad ni Enoch,
nakasama ang Diyos. Ito ay nangangahulugan na ang kanyang mind, ang kanyang isipan ay nakatuon sa paglakad sa Diyos. Kaya sa mga mananampalataya, hindi natin masasabi na hindi siya maaaring magpatuloy na mamuhay na kasama ang Diyos kung ang kanyang isipan ay nakapokus sa paglakad na kasama ng Diyos. Doon sa Colossians chapter 3 verse 2, ang sabi ni Apostol Pablo, set your affection or your mind on things above, not on things on the earth. Isa sa mga makikita natin sa buhay ni Enoch, Enoch had to turn away from the temporal things, yung worldly things. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung buhay ni Enoch sa panahon niya, yung mga tao noon ay abala sa mga gawain sa mundong ito. Sila'y nabubuhay para lang sa kanilang mga sarili. Kaya naman, yung kanilang spiritual na kalagayan ay malayo sa Diyos. Pero iba si Enoch. Because Enoch, once gusto niya na lumakad na kasama ng Diyos, ito yung nasa kanyang isipan. Na halos araw-araw ng kanyang buhay, yung kanyang mind ay nakaset up na lumakad na kasama ang Diyos. Doon din sa 1 John 2 verse 15 to 16, ang sabi po roon, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Si Apostol John din ay nagsabi na huwag nating ibigin ang mundo o yung mga bagay na nasa mundo. Kapag inibig natin ang mga bagay na nasa mundo o ang mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin. Dahil ang umiibig sa mundo ay, sabi ron, kasalanan na nagpapalayo sa atin sa Diyos Ama. Kung iniibig natin ang mundo, ay hindi natin maaaring sabihin na tayo ay lumalakad sa Ama. In the Christian life, our mind is like the rudder of a ship. Yung ating isipan ay tulad ng rudder, yung timon sa isang sasakyang pandagat. Whether the place of the Spirit controls the rudder determines the course their life will take, or the Spirit of God control your lives. Makikita natin dito yung buhay ng isang tao na lumalakad sa Diyos ay hindi na lumalakad sa kaisipan para sa mundo o para sa bagay na sa mundo. Romans 8:5-8 ang sabi po roon, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Anong sabi po ron? Malinaw po doon. Sabi ron, for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. Kung ang ating isipan ay nakatuon sa mga bagay na nasa lupang ito, ibig sabihin, tayo ay nabubuhay na makalaman. But those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. Kung ang ating buhay ay namumuhay ayon sa Espiritu, ang ating isipan ay nakatuon sa mga bagay na espiritual. For to set the mind on the flesh is death. Kung ang iniisip natin
sa ating mga isipan ay yung mga makalaman. Ito'y magdudulot ng kamatayan. But to set the mind on the Spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. Yung ating isipan na nakatuon sa mga makalamang bagay ay laban sa Diyos. For it does not submit to God's law. Indeed, it cannot, those who are in the flesh cannot please God. Mahirap nating i-please ang Diyos kung tayo ay namumuhay ng ayon sa laman. Kung tayo ay tunay na nagnanais na lumakad sa nakasama ng Diyos, kinakailangan nating iset yung mind natin. I-focus natin yung ating isipan na hindi na tayo nabubuhay sa mundong ito para sa mga bagay na nasa mundong ito, kundi tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ang kanyang kalooban ay mamuhay tayo nakasama ng Diyos. So, anong dahilan? Bakit lumakad si Enoch nakasama ang Diyos? It is because he had a true desire to be with God. And Enoch walked with God. At pangalawa pa, sabi ron, walking with God implies a spiritual mindset. Yung isipan ni Enoch ay nakapokus doon sa mga bagay na spiritual. And walking with God implies progress and growth. So kapag ikaw ay lumalakad na kasama ng Diyos, ibig sabihin, ito'y nangangahulugan ng mayroong pag-unlad at paglago. The very concept of walking is movement. Pag pinag-uusapan natin yung walking, hindi ka nananatili sa isang lugar. It is a movement. It is a forward progression. Nagpapatuloy ka na mayroong progress. When a person walks, regardless of how slow, he or she may move. Alam nyo, kahit sabihin natin na ang isang tao ay lumakad, mabagal man siya o hindi, then he or she may move. It means she does not remain in the same place. Kung tayo ay nagnanais na lumakad na kasama ang Diyos, dapat yung ating kaugnayan sa ating Panginoon ay mayroong pag-unlad at mayroong paglago. Those who walk with God make spiritual progress in their lives. Yung ginamit dito na salitang walk is used as a popular biblical metaphor for our daily lives. Yung salitang walk kasi, na sa Tagalog ay lumakad, ito ay kadalasang ginagamit sa biblical metaphor na tumutukoy doon sa ating pang-araw-araw na buhay. The way we conduct ourselves day in and day out. Ito yung dahilan kung bakit ang buhay natin ay laging nakatuon sa Kanya. And I believe, naniniwala ako, na si Enoch walked with God, tumakad siya, nakasama ang Diyos, at ito ang naging dahilan upang mapagtagumpayan niya yung kadiliman na sa kanyang kapanahunan ay naroroon. Hindi siya naapektuhan ng anumang gawa ng mga taong makasalanan. Yung kanyang buhay ay hiwalay doon sa mga taong makasalanan. At ang kanyang buhay ay patuloy na nagkakaroon ng pag-unlad at paglago na kasama ang Diyos. So, walking with God implies progress and growth. Then, walking with God implies a right relationship with God. Yung paglakad na kasama ang Diyos ay nangangahulugan ng tamang relationship
with God. Remember, alalahan natin yung sinabi doon sa Amos 3:3. Ang sabi po roon, can two walks together unless they are agreed? Kapag yung dalawang tao na naglalakad, hindi sila pwedeng maglakad ng sabay kung hindi sila nagkakasundo. So, si Enoch, saka ang Diyos, ay lumakad na walang problema. Si Enoch ay namuhay na kasama ang Diyos. It is because of his right relationship with God. Doon sa Genesis 5:21-23, ang sabi ron, Enoch lived 65 years and begat Methuselah. After he begat Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. Dito nga, medyo maikli yung kanyang yung buhay. Ito ay kukumpara doon sa mga naunang lahi. Yung nauna sa kanya. Kasi kalimitan doon, hindi, kumbaga, ang maximum is 900. Samantalang itong si Enoch ay 365 years na nabuhay. But yung 365 years na yun ay hindi niya ikinalungkot. Bagkus masaya siya sa kanyang buhay sapagkat meron siyang personal na kaugnayan sa Diyos. Kanina sinabi ko, yung 65 years na buhay ni Enoch, meron nagsasabi na ito ay hindi malapit sa Diyos. Kasi ang focus nung lumakad siya nakasama ng Diyos is after Methuselah was born. Nung pinanganak si Methuselah, yung kanyang anak. And then after that, yung 300 years na ipinamuhay o yung naging buhay ni Enoch ay napakahigpit ng kanyang buhay na kasama ang Diyos. Siguro sa kanyang sarili, hindi lang naman niya inisip na yung kanyang isipan ay i-focus sa mga bagay na para sa Diyos. Kundi lumakad siya sa Diyos, nakasama ang Diyos, kasi meron siyang right relationship with God. Parang tayo. Bakit ba tayo lumalakad nakasama ang Diyos? Dahil ba sinabi ng magulang natin na, sumimba ka. O kaya ay umatin ka sa church. O kaya naitutulak lang tayo ng mga kaibigan. Tayo ay lumalakad nakasama ang Diyos. It is because of our right relationship with God. Totoong meron tayong kaugnayan sa Diyos. God does not force a walk with Him on anyone. Kailanman hindi tayo pinwersa ng Diyos na lumakad na kasama niya. But when we say yes to Him, walking with God means abandoning the world ways, giving up our right to choose our own way and following God's way. Kung tayo ay nagsasabing, Lord, gusto kong lumakad na kasama mo, it means that we abandon the world's way. Hindi natin pwedeng piliin yung ating mga sarili para mamuhay sa mundo nito. But to follow God in our lives. So, dito makikita natin yung desire ni Enoch. Lumakad siya nakasama ang Diyos. It is because he had a true desire to be with God. Kaya nakita natin that Enoch walked with God. And
sa kanyang paglakad na kasama ang Diyos, ay hindi naging madali o hindi naging hadlang ang kanyang isipan, kasi ang kanyang isipan ay nakatuon doon sa pinaglilingkuran ng Diyos. And then yung paglakad niya na kasama ng Diyos ay mayroong paglago at mayroong pag-unlad ng kanyang tunay na relasyon sa Diyos. Mga kapatid, ngayon ay napakahirap ng kalagayan natin. Pero gusto natin lumakad na kasama ang Diyos. Kaya nga, kahit na napakahirap ay gumagawa tayo ng paraan upang magkaroon tayo ng pananambahan sa Panginoon. Ngunit ang tanong ay, yung ginagawa ba natin ito ay nagiging dahilan upang tayo ay patuloy na lumakad na kasama ang Diyos? Naway, yung isipan ni Enoch na lumakad na kasama ang Diyos for 300 years more ay maging dahilan din ng ating paglakad na kasama ang Diyos. So, pangalawa, bakit si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos? Because Enoch walked by faith. Doon sa Hebrews 11 verse 5, dito natin makikita yung the heroes of faith. Iba-iba yung mga tao na binanggit dito na sabi nga ay mga bayani ng pananampalataya. And one of that is Enoch. Doon sa Hebrews 11 verse 5, ang sabi ron, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Dun sa magandang balita, Biblia, sabi ron, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan, na si Enoch ay naging kalugod bago siya kinuha ng Diyos. Dito sa Old Testament ay kauna-unahang binanggit yung pagkuha ng Diyos, yung rapture, na kung saan si Enoch ay hindi nakaranas na mamatay dahil kinuha siya ng Diyos. Si Enoch ay kinuha ng Diyos dahil siya ay naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yung kanyang paglakad na kasama ang Diyos ay yun yung dahilan kung bakit lumakad siya sa pamamagitan ng pananampalataya. When we walk by faith, we are placing all of our trust in God and seek to honor Him by obeying His word and doing those things that please Him. Kapag tayo ay nagnais na lumakad ng may pananampalataya tulad ni Enoch, ay hahanapin natin yung mga bagay na tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos at ginagawa natin yung mga bagay na makalulugod sa ating Diyos. Doon sa 2 Corinthians 5:7, ito po yung sinasabi, for we walk by faith, not by sight. Tayo ay namumuhay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. It is saying that we no longer are relying on our judgment, doing what we want, following our own dreams, fulfilling our desires. Rather, we are walking a complete reliance on God,
that He knows what is best for us and that our true happiness and fulfillment in life. Kung tunay na tayo ay nagnanais na lumakad na kasama ng Diyos, we rely on Him. Hindi natin bibigyan ng pagkakataon na ang ating buhay ay lumakad sa kanyang sariling kagustuhan. But we walk by faith in the obedience on God's word and His will. Walking by faith means living a life in light of eternal consequence. Why a life in light of eternal consequence? Because to walk by faith is to fear God more than man. Tayo ay lumakalakad sa pananampalataya. It is because yung pagkatakot natin sa Diyos. Yung pagkatakot na yon ay hindi dahil sa tayo'y nanginginig. But yung pagkatakot na yon ang dahilan kung bakit tayo lumalakad sa harapan ng Diyos. To obey the Bible even when it conflicts with man's command, then we obey what the Bible says. To choose righteousness over sin, no matter what the cost, to trust God in every circumstances, and to believe God rewards those who seek Him, regardless of who says otherwise. Ito yung sinabi ni Michael Goodman, a Christian author. So dito makikita natin that Enoch walked by faith. And then, when we walk by faith, we are placing all of our trust in Him. Yung ating paglakad ng may pananampalataya, ito ay paglalagay natin ng ating buong pagtitiwala sa Diyos. Tulad ng sabi ko, ay hinahanap natin yung kanyang kaluguran by obeying His word and doing things that please Him. And we walk by faith. It is because ito yung kailangan nating makita sa buhay natin na tayo ay lumalakad not only on ourselves but to the will of God. We are walking a complete reliance on God that He knows what is best for us and that our only true happiness and fulfillment in life is to be following Him unreservedly. Walking by faith means living a life in light of eternal consequence. So bakit ba lumakad si Enoch na kasama ang Diyos? It is because of his desire to be with God. And it is because of his faith. And Enoch walked consistently by faith. Doon sa Genesis 5:21 to 23, tulad nung binabanggit natin kanina, Enoch lived 65 years and begat Methuselah. After he begat Methuselah, Enoch walked with God 300 years. Tingnan nyo, Enoch walked with God 300 years. Sabi ko nga, kung sa ating itong panahon, aabot ba tayo dito? Itong 50 years old na tayo, parang mahirap na nating abutin yung 100 taon. Pero, sabi nga, maliit man yung ating buhay, o mahaba man ang ating buhay, choose to walk with God. Kahit ilang taon pa yan. Enoch walked in intimacy with God for 300 years. Most of us have a hard time staying close to the Lord for 300 days. Mahirap nga naman na tayo ay magkaroon ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos sa loob ng 300 days.
But the only way that you and I can live consistently is by surrendering daily. Hindi naman to mahirap na gawin. Kasi ang kailangan lang is by surrendering daily. Siguro sa buhay ni Enoch, ang kanyang laging ipinapakita sa harap ng Diyos ay yung pagsusuko niya ng kanyang buhay sa harapan ng Diyos. At ito rin ang siyang naging batayan ni Apostol Pablo at ng ilang mga apostol nang sila ay lumalakad na kasama ng Diyos. Doon sa Galatians 2:19-20, doon sa New International Version, sabi doon, "For through the law I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Anong sabi ni Apostol Pablo? Ako ay patay na sa aking dating pagkatao. Yung kanyang dating buhay ay patay na. Bakit? Ang sabi niya doon sa verse 20, I have been crucified with Christ. At kung siya man ay buhay ngayon, hindi siya nabubuhay para sa kanyang sarili, but Christ lives in him. Yung buhay na kanyang taglay matapos niyang paglingkuran at isuko ang kanyang buhay sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus, ang siyang nagbigay sa kanya upang magpatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos. Christ calls us to pick up our cross daily. Sabi nga ng Panginoon, gusto mong maging alagad ko? Then, pick up our cross daily. Pasanin mo ang aking krus araw-araw. Ang ibig sabihin niyan, hindi yung papasanin natin yung krus. Ang ibig sabihin niyan, ay nakahanda ka bang mamuhay ng tama sa harapan ng Diyos, na ang desisyon mo sa araw-araw ay nakapokus sa Panginoon na yung pinagsukuan ng iyong buhay. Si Tozer, F.A.W. Tozer, said, Enoch's daily walk was a walk of faith, a walk of fellowship with God. What the scriptures are trying to say to us is this: if Enoch could live and walk with God by faith in the midst of his sinful generation, we likewise should be able to follow his example, because the human race is the same and God is the same. So dito, makikita natin na sa sinabi ni F.A.W. Tozer, sabi niya, kung si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos, and it is because of his faith, a walk of fellowship with God, ang the scriptures, ang sabi doon, if Enoch could live and walk with faith, or walk with God by faith, in the midst of sinful generation, yung kanyang henerasyon ay sobrang sama na. Ang sabi nga nung ipinanganak si Methuselah, kasi itong si Methuselah ay bago pa dumating ang baha sa katauhan ni Noah, ay nalaman na nila yung mangyayari. Si Enoch, makikita natin, meron din siyang ginawang hula na makikita natin doon sa Jude 14 verse 15. Ano ba ang sabi doon sa Jude? Ang sabi roon, Jude 14 and 15. Tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch, na kabilang sa ikapitong salin lahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libo-libong mga banal na anghel upang hatulan ang lahat. Paparusahan niya ang lahat
ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Ito makikita natin yung kanyang prophecy. Si Enoch, nung siya ay lumakad na kasama ang Diyos, ay patuloy siyang nagpahayag sa mga tao. Ano yung kanyang ipinahayag? Na sila ay dapat na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Bakit kinakailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan? Dahil darating ang panahon, yung paghuhukom. Dito sa Jude 14:15, ang sinabi ron ay paghuhukom na gagawin ng anak ng Diyos. Na kung i-relate natin sa buhay ni Enoch, nung siya ay naging ama, ito yung umpisa na isinurrender niya yung kanyang buhay para mabuhay ng patuloy sa pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, iisa ang ninanais ng Diyos sa ating buhay. Na bagamat tayo ay dumaranas ng hindi normal na buhay ng ating pananampalataya. Yung ating buhay ay hindi nagiging maayos sa paningin ng Diyos. Hindi rin tayo lumalakad na kasama ng Diyos. Dahil itinuunan natin ang ating isipan sa mga bagay na makapag-ahad lang sa amin upang patuloy na lumakad, mamuhay na kasama ang Diyos. Ngunit sa buhay ni Enoch, na bagamat siya ay lumakad na kasama ang Diyos sa kabila ng mga taong ang nasa paligid ay sobrang sama. Ang buhay ay hindi normal. Pero mas pinili niya na lumakad sa harapan ng Diyos. Ito rin ang nais ng Diyos na gawin natin. Na tayo ay lumakad na kasama ang Diyos habang tayo ay nabubuhay sa mundo ito. Tayo manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Sapagkat patuloy mo pong ipinapahayag sa amin ang nais mo pong makita sa aming mga buhay bilang iyong mga anak. Tulungan mo po kami. Patawarin mo po kami na kung minsan ay hindi kami nakakitaan ng tunay na paglakad sa iyo. Na minsan sa aming pananambahan, hindi na ito nagiging totoo sa aming mga puso. O Diyos, tulungan mo po kami na maibalik po namin sa aming buhay nang kami ay nanampalataya sa iyo. Nagsuko ng buhay sa iyo ay naroroon yung pagnanais na lumakad na lagi kang kasama sa amin. At habang ikaw ay aming hinihintay sa iyong pagbabalik, ay makita mo po kami karapat-dapat. Tulad ni Enoch, na bagamat siya ay namuhay na mahabang panahon, hindi siya bumitaw na lumakad na kasama. Hindi nawa ang gawin mo po sa amin, Panginoon, na habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, makita mo po na yung buhay na yun ay paglakad, pamumuhay na kasama ka palagi. Sa inyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ko ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa
kalangitan. Amen. Manalangin tayo. Aming Diyos, marami pong salamat sa mga salita mo po na nagpapaalala po sa amin na ang buhay namin ay nararapat na lumakad na kasama po sapagkat ito ang iyong nais sa aming mga buhay bilang iyong mga anak na nanampalataya sa iyo at nagnanais na sumunod sa iyong kalooban. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin na masumpungan mo po kami ang aming buhay sa araw-araw na lumalakad na kasama ka. Ngayon, naway sumayin yung lahat ang pagpapalat biyaya ng ating Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang pag-iingat ng banal na Espiritu mula ngayon magpakailanpaman. Siya nawa. Amen.